Kumusta mga kasawlo? Welcome po sa Ryan's Life. Bago po kayo, ako po si Ansha, po si Ryan. Ngayong araw po ay magmumukbang tayo ng lechon kawale with talbos ng kamote at saka okra. Nagluto din po ako ng ginisang labanos sa giniling. May tanong lang ako, hindi ako sure eh. Ano po bang Tagalog ng bagoong? Bagoong kasi sa Kapampangan, di ba? Bagoong o alamang? Alamang tatawag. Sa atin kasi bagoong eh. Pero sa nila yung bagoong, yung alubaybay. Yung alubaybay, gano'n. Yung fish sauce, gano'n. Parang gano'n. Sa atin, bagok. Yan. Tapos kaya ginawa ng bagoong. Tsaka meron po pala akong kanin dito. Huwag din nating patagalin pa mga kasawlo. Saulo po tayo. Mga tao po, kuha po kayo pagkain na, sabay-sabay po tayo. Nagtiriw ako ng dahon ng, talbos ng kamote kasi Hindi ay ate. para kay ate, para makakain siya kasi pina-check up po namin siya. Anemic yata siya, ganun. Konti lang naman. Konti lang naman. Lagyan natin ng, meron pala tayong suka dito, lagyan natin siya ng bagoong. Dagdagaan natin. Bagoong na lang po. Mas sanay tayo sa bagoong. Sarap, kulang na ng mangga. Ito siya. Suka at saka bagoong or alamang. Diba? Kala ko dati yung kangkong at saka ito. Nung bata ako, tsaka yung spinach, pare-pareho lang. Hindi pala. Nakipag-unahan pa ako. Tapos pagkatigin mo mapait, ayaw mo na. Pero ako hindi. Bata pa lang ako, makain na ako ng talbos ng kamote. Lutong. Parang chicharon siya, no? Sarap pala talaga pag homemade siya. Sarap. Muulan. Blessing. Mula ba? Sabi ni Sal, ipitin mo nga yung bangs mo, sabi niya. Inipit ko. Huwag mo nang alisin, ganyan na lang, no? Para kasing yung bago pa lang kami. Parang 17 years old. Nakahipit. Para siyang 17 years old ulit. Daw. 17 daw. Okay, so. Sabi, wala siyang makain kahapon kasi di ba fasting siya. Binili ko na yung labanos. Kung nag-iisip siya nung kakainin niya, sabi ko, yan, kainin mo ng yan. Sariwa ng diluto, sabi ko sa kanya. Di binalatan niya. Pag niya gano'n, kagad niya. Tapos yung daw, yung anghang, pumasok dito sa ilong niya. Sabi niya. Ba't anghang? Ang pait, sabi niya. Yung anghang niya, hindi masarap, yung mapait. Mapait yung anghang niya. Tawa akong tawa sa kanya. Sabi mo kasi, pwede siyang kainin. Pwede naman siyang kainin, kaso i-chop mo siya. Sa may sangkap pala. Hindi pala siya pwedeng gawin na carrots, gano'n yung kinakain ko. Kasing carrots, gano'n eh.
Ginawa niyang pepino, yung pagkain na ng pepino. Tawa kong tawa sa kanya eh. Lutang no sa napasabon sa ano? Prito? Ninigas? Tama lang? Kumain kasi ako ng ganun dati, yung naka-chop, tapos may bagoong, may itlog na maalat, ganun. Akala ko dahil sa CD yung ano, anghang. Natural pala. Ensalada? Ensaladang laban, sarap. Naglalawa yung okra? Hindi. Tama yung pagkakaluto niya. Kasi, tinuruan po ako ng nanay ko. Sabi niya, para hindi maglawa yung okra, pag ano daw, pag tulo, i-ano mo na agad, isa ka. Tapos palambutin mo na nun. Ay, hayaan mo na lang. Wala, hayaan mo na lang. Basta pagkulo niya, isa ka mo na. Huwag i-overcook. Sarap. Mga bata, kumain ng gulay. Pampalakas ng katawan. Bigyan natin ng ano, bagoong. Masyadong maasim yung suka, no? Tama lang. Kulang nga sa suka eh. Gusto ko talaga to, yung mga ganitong klase ng pagkain. Yung mga talbos. Tuyo yung walang sabaw. Masarap pa sana kung may bangus eh, kaso susunod na lang yun. Tsaka, hirap magmukbang pag bangus eh. Hirap magmukbang pag, ano yun, naghihimay ka ng ano, buto ng isda. Anong buto? Tinik. Para mas masarap pa rin yung ano. Masarap yung giniling, ginisang labanos sa giniling. Pero mas masarap yung ano na. Mula nga, lakas. Mas masarap yung sardinas. Medyo pasensya na po ng konti kung naririnig niyo po yung ulan dyan. Lakas. Naman. Parang chicharon na ito. Tsaka di makunat yung balat niya, no? Sa tama yung pagkakaluto. Tsaka nung bata ako, naniniwala ako. Diba pag nung bata ka, ayaw mo ng gulay, ganyan. Tapos bibili si Mama Mercy ng ano, tinapa. Tapos bibili si Mama Mercy ng tinapa. Tapos mag-iingi ako ng ganito, langgok or talbos ng kamote kina Kuyang Boboy sa harap ng bahay. Meron sila ng tanim sa harap ng bahay nila eh. Tapos
pagkakain na kaming ganyan. Tapos, baka, damihan mo yung kainin mong gulay, no? Sabi ng nanay ko, si Ma'am Mercy. Damihan mo yung kainin mong gulay, no? Sabi niya, yung talbos nga ng kamote. Tapos, pag kumakain ako ng talbos ng kamote, ang sarap ng tulog ko, gano'n. Ewan ko ba bakit? Pati siya, sinasabi niya sa akin, dapat madami yung kainin mo talbos ng kamote para masarap yung tulog mo. Tapos, masarap naman talaga yung tulog ko. O nasa utak ko lang yun ng bata ako, gano'n. Hindi kasi ano eh. Siyempre pagod ka maghapon eh. Hindi, pag kumakain lang ako ng di ba? Yung iba nga, nung bata pa ako, nawiwiwiwi ka pa sa shirt mo, gano'n. Pero pag kumain ako ng talbos, hindi. As in, dire-diretso, tuloy-tuloy yung tulog ko. Sarap. The best. Yung ulan, buti na lang wala pasok si na ate. Ang hirap din ng pag umuulan may pasok. Nababasa lang yung mga bata, ganun. Yung biglang ulan, lalo na walang dalang payong. Na-experience naman natin lahat yan eh. Nabasa na din siguro sapatos mo sa school. Yung basang-basa yung medyas mo, ganun. Yung wala kang magagawa, layo ng bahay mo. Hindi kasi wala akong pambiling sapatos na. Alam mo yung sapatos ko, yung rubber, ganun. Yung tigsa 50 yata yun. Tsaka nung high school ako, lagi akong may dalang tsinelas sa bag ko. Nakita ko nga yung picture mo dati. Nakinelas ka. Pagpapasok ako sa school, sa gate ng eskwelahan, nakasapatos ako, naka-black shoes ako. Tapos pag nandun na ako sa classroom, aalisin ko yung sapatos ko. Mag-step in ako, ganun. Magchinelas ako. Yung mga cute na chinelas niya yun, cute sa mga babae, yung tawag doon. Yung mga Havayanas na pink, gano'n. May picture pa ako noon eh, nakachinelas lang ako sa loob ng eskwelahan. Nakikitan ka pa nga sa akin. Napre, bata pa nun. Cute pa, ngayon na nakakatakit na. Diba? Lumakas na naman yung ulan. Feeling ko maingay na. Feeling ko dinig na. Kasi sobrang lakas na ng ulan. Bigyan na ba sa loob ng niya? Lakas. Mga motor ko nasa labas. Bukusan mo na lang ng mamaya, tubig. Sigurado, nakasitan yun eh. Kaya pala nag-iisip siya yung motor niya yung naisip niya. Yung mga motor niya yung naisip niya. Pero hindi man niya naalala may nakasampay akong damit doon. Lubat din yung isang battery eh. Battery. Magpaluba na din tayo. Hindi ko na-charge nung nakaraan. Kaya ko, sabi niya, patayin na namin. Shoutout ko na. Baka umabot. Baka mabitin tayo sa battery. Makurap lang siya. Ayun! Hindi, may shoutout ako. Nung
nagsumba kami, nakilala niya ako, tapos binigyan niya ako ng note. Si ate na lang po yung itawag ko sa kanya, from Manibawog, Libutan. Sabi niya, isa ako sa fans mo, Mariette Capili, from Manibawog, Pampanga. Ayan. Stay healthy po sa pagsusumba. Shoutout din kay Audrey at saka kay Isay. Isay ng Pinsan ni Rain. Napamangkin ni Ma'am Janet. Ayan. Hi, Rain. Shoutout din kay Mariel Rojas, Bea Revelo, Rachel Parinya, Kim from Taguig, Metro Manila, Cherry Grecia. Shoutout din kay Karil Flores and Lorin Cruz. Shoutout kay Michelle Villaluna Estacion at sa asawa niyang kay Anthony Estacion at sa anak nilang kay Chean Estacion. John Paul Balsita, Renz Carlo Gomez, Christine Joy Reyes, Kenneth Cornelio, na sobrang idol daw kanya kay Kenneth Cornelio. Hi! Thank you po. Shoutout din kay Brenda Cortez, kay Zavaya Saher mula sa GMA Cavite. Shoutout din kay Eugene Zapata at kay Jenaline Zabala. Ayan, shoutout po sa inyong lahat. So ayan mga kasaulo, bago pa pumamatay yung ating camera, at dito na po natin tatapusin ang ating mukbang. Hanggang sa susunod, paalam! Maraming salamat po!